Yon! Heto na nga mga katropa. Aberya akong aberya sa mga taong nilamon ng inggit. Uy, walang ganun. Siyempre, joke lang. Heto na nga at totoo na to. Ayan na nga at ipapagawa na ulit ang bahay natin. Bahay natin? Oo, kasi isa kayo sa mga tumulong sa akin noon. Tumulong? Paano? Siyempre, sa suporta ninyo. Suporta? Ay, sandami namang tanong. Heto, manood ka at ipapaliwanag ko sa'yo. Pero bago yan, gusto ko muna ipakita sa inyo yung lumang bahay namin. Heto pala yung lumang bahay namin. Nakasalukuyan na naglilipat ng gamit. Kaya kung mapapansin nyo, ang gulo, diba? Baka kasi may mag-comment dyan na bakit ang dungis ang bahay nyo. Kaya uunahan ko na kayo. Mindset ba? Mindset. Ganun. Oo nga pala mga tropa, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang gumagawa sa bahay namin ngayon ay hindi sila ang gumawa ng bahay namin noon. Kaya naman aberyang malala ito. Kaya heto, todo paliwanag ako sa layout ng bahay. At buti na nga lang magaling si kuya. At agad niyang naiintindihan yung paliwanag ko. Kasi sabi ko kapag hindi niya naiintindihan yung paliwanag ko, hindi na siya ang kukunin kong gagawa ng bahay namin. Ayun, kahit magulo ang paliwanag ko, pinilit niyang intindihin yung pinapaliwanag ko sa kanya. O bakit iba na gumagawa ng bahay niyo ngayon? O diba, alam kong itatanong niyo yan sa akin. Huwag kayong mag-alala, wala tayong chismis about dyan. Sana nga meron eh. Hilig ko kasing i-chismis yung ibang tao. Uy, hindi ako ganun ha. May trabaho din kasi yung dating gumawa ng bahay namin. Pero syempre, kinausap pa din namin siya about sa pagpapagawa ng bahay namin ngayon. Medyo matatagalan nga siya sa trabaho niya ngayon. Kaya nag-usap kami ng asawa ko na maghanap ng iba. Kailangan na din kasing gawin to kasi magtatag-ulan na. So ngayon, yung gumagawa ng bahay namin ngayon, nirekomenda ng kamag-anak namin. At halos kamag-anak din namin ang gumagawa ng bahay namin ngayon. O diba, kamag-anak namin buong barangay. Napapaghalata tuloy na mahilig ang lahi namin. Char. Uy, hindi ako kasali dun. Oo nga pala mga tropa, bale pinapakyaw na namin ang pagpapagawa ng bahay. O baka isipin nyo naman sponsor ito ni Pacquiao. Pero gusto ko yun. Uy, wag ganun. Yung dati kasi arawan yun. O baka isipin nyo naman si Aura nagpagawa ng bahay namin ha. Arawan, hindi Aura ha. Oo nga pala mga tropa, ang pinaka nagastos ko nung pinagawa ko ang bahay, nasa 780,000 mahigit. Hindi ko na pala sinali sa gastos yung gastos sa pagkain at iba pa. Kaya kung ito-total ko lahat ng gastos ko sa pagpapagawa ng bahay noon, nasa 800,000 mahigit. So ngayon mga tropa, heto ang kontrata namin ngayon. Bale ngayon, hiningan kami ng 500,000 pesos. Bale finish na yon, may bubong na at palitada sa buong second floor. Bukod pa doon, may papagawa pa kami sa kanya sa first floor. So sabihin na lang natin na 800,000 pesos ang gastos namin sa bahay noon, then plus 500,000 pesos ngayon. Kaya ngayon, ang pinaka-total na magagastos ko ngayon ay nasa 1.3 million na. 1.3 million, ganyan nakalaki? May bubong at palitada na tapos 1.3 million lang? Basher talaga to. Oo nga pala mga tropa, may mga parts sa bahay namin na hindi pa nakapalitada noon. Pati yung ibang mga canopy hindi pa nagawa noon. Pinagawa ko din yung last year pero hindi ko na naisama sa gastos. So ito ang tanong mga tropa, namumurahan ba kayo o namamahalan kayo sa gastos ko sa pagpapagawa ng bahay? Para sa mga namumurahan sa gastos ko sa pagpapagawa ng bahay, heto lang po ang nakikita kong dahilan kaya mura po ang gastos ko noon. Una, mas mura ang materyales noon. Pangalawa, pandemic noon. Anong kinalaman ng pandemic noon? At syempre, alam ko na itatanong nyo yan. Kasi mga tropa, nung pandemic, may mga nagsarang hardware. Kaya ibinenta ang mga materyales nila ng mas mura. Di nakatipid tayo doon, di ba? Heto pa ang pinakamalupit. May nasiraang truck sa tapat namin. Ano naman kung may nasiraan? Maginig ka nga muna. Pektusin kita Yung truck kasi may lamang buhangin o graba. Ang ending, ibinenta sa amin ng mas mura. O baka sabihin nyo, abusado naman kami ha. Inoffer sa amin yun at sila nagpresyo. Kesa nga naman ayusin nila yung truck na may lamang graba. Aberyang malala yun. Yun nga ang dahilan kaya nakabili kami ng mas murang materyales. Aroy, Diyos ko po, yung anak kong bunso nasa taas din. Wala pang tsinelas, buti na lang malinis sa taas. Hindi rin kasi mapigilan sa pag-akyat sa taas. Kaya ginagawa ng tatay ko, nililinis na lang yung taas. Baka kasi may maligaw na pa ako. Hindi ko rin kasi maalis sa mga anak ko na ma-excite sila sa pagpapagawa ng bahay. Lalo na nga yung panganay ko. Lagi nga siya nasa taas. Hindi ko alam kung merienda ang pinupunta niya dun Baka nga siya umuubos ng merienda. Pero ang pinaka-excited dyan yung tatay ko. Maghapong magdamag, nasa taas siya. Feeling ko nga siya yung tunay na foreman Ang sabi pa nga niya, mabilis at maganda ang pagkakagawa. Kaya kung gusto niyo magpagawa ng bahay, may re-recommend ko sila sa inyo. Nasunod nga din pala yung layout na gusto namin. At syempre, sasabihin naman ninyo na karapatan namin yun at kami masusunod sa layout. Pero syempre, may mga suggestion kami na hindi uubra. Kaya naman mas sinusunod namin yung suggestion nila. Kasi alam namin na mas maganda yung suggestion nila. Pero dapat mga katropa, 3 bedrooms nga pala yan. Ginawa pala naming sala yung isang kwarto. Ay mali, dapat pala 4 bedrooms yan.
Bale, isa sa baba, 3 sa taas. Bale, ginawa na lang namin ang 2 kwarto sa taas. Tapos, ginawa naming sala yung 1 kwarto. Kasi naman, pag may bisita, punong-puno sa baba. Kaya ngayon, kasyang-kasya na. 2 terrace at 2 sala. Ayan nga pala mga tropa yung walk-in closet. Nakashoota, ang lakas makasosyal ng walk-in closet. Dati nga mga tropa, tagpi-tagping tela lang yung bihisan namin. Ngayon, may pa walk-in closet na. Oo, kung maiinggit ka, gawin mong positive para ma-inspired ka din. Ganon din kasing ginawa ko noon. Naiinggit din kasi ako noon, pero ginawa kong positive. Kaya naman na-inspired ako at ginawa ko ang lahat para magkaroon ako niyan. Pero matakot ka kapag yung inggit mo ginawa mong negative kasi hindi ka matutuwa sa achievement ng iba. Ang pinaka-worst pa dyan, sisiraan mo siya at hindi ka titigil hanggat di siya bumabagsak. Ganyan na ganyan yung inggit kapag ginawa mong negative. Kaya naman mas magandang gawin mong positive yung inggit mo. Malaking tulong yan para makuha mo yung mga bagay na gusto mo at mga pinapangarap mo. Oo nga pala mga tropa, balik tayo dun sa pamerienda o pagkain ng mga workers. Hindi nakakasali yon sa kontrata. Kami lang po ang nagdesisyon na bigyan sila ng merienda. May tubig sila, kape at merienda. O baka sabihin mo naman ang OA ko sa tubig ha. Yung kape para gising sila 24 oras. Ay hindi ganun. Sadyang mapagkape sila. Syempre sa probinsya mapagkape yan lalo na sa umaga. Tapos minsan ang merienda, pansit, sopas, lomi, o lugaw, ganon. Kanina nga yata, ang linuto ng asawa ko, bilo-bilo. Maganda rin kasing ipakita sa kanila na meron tayong pakialam sa kanila. Sa hirap ba naman ang trabaho nila? Deserve din siguro nila ang ganyang treatment. Bale yung merienda namin sa bahay, dinadamihan na para lahat kami busog. Ay, hindi pala ako kasali. Oo nga pala mga tropa, dapat yung walk-in closet namin may CR siya sa loob. Pero nagbago ang plano. Hindi tayo titigil hanggat hindi nahihilo si Foreman. Joke lang syempre, ito naman oh. Naisip kasi namin mag-asawa, sisikip yung walk-in closet kapag may CR pa sa loob. May CR din naman kasi sa second floor. Kaya tinanggal na namin yung CR sa walk-in closet para lumuwag at alam ko maraming gamit si Mrs. Baka sa kanya nga lang yung walk-in closet eh. Magjujura box na lang ako. Bale 8 days nga pala ang videong ito, kaya parang paulit-ulit lang yung video. Kaya naman kung mapapansin ninyo, ang taas na ng asinta nila. Oo nga pala mga tropa, nagkambas na din kami ng mga pintuan at salamin. Kailangan din kasing lagyan ng harang yung gilid ng hagdan. At pati nga yung terrace dyan sa taas. Delikado kasi at baka malaglag yung mga anak ko. Oo nga pala mga tropa, kasama din pala ang bintana dyan. Yung presyo nga pala ng bintana, pintuan, salamin sa hagdan, salamin sa terrace, saka ko na pala ibablog yan. Pero nagpasukat na kami at nangambas na rin ng pintuan. At syempre, hindi rin biro ang presyo. Kung mapapansin nyo pala mga tropa kung bakit open yung 2 wall dyan sa terrace, bale salamin din po kasi ang plano namin ilagay dyan. Ito naman bale pintuan to na master bedroom. Hindi pa nga yan tapos kaya parang pintuan ng balyena. Yun nga pala ang tatay ko maghapong tambay dyan sa taas. Dati nga lagi siyang tambay sa labas. Bale uwi na lang yan kapag kakain at matutulog. Pero ngayon maghapong magdamag nasa bahay lang. Kaya naman naninibago yung mga tropa niya. At bakit daw hindi na siya nagpupunta sa meeting place nila? Lagi na lang daw siyang absent. Kaya naman isang absent na lang, kick out na siya sa grupo. Pag-uwi kasi ng mga nagtatrabaho dyan sa bahay, siya naman ang magtatrabaho. Winawalisan niya kasi yan at tinatanggal yung kalat. Baka kasi may pako o alambre. Lagi din kasing umaakyat yung mga anak ko. Yan nga pala yung kwarto ng mga anak ko. Nag-request na nga yung panganay ko na double deck daw yung higaan nila. Makapag-request naman, akala mo naman hiwalay na sila sa pagtulog. Eh nag-aagawan pa nga sa pagtabi sa mama nila. Hay, sarap lang sa pakiramdam na yung pinaghihirapan kong bahay ay galing sa hirap namin at pinagpawisan. Nakaka-proud lang, akala namin hindi namin magagawa to.